Hilungusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga hilungosnon sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niadtong 1904 ngadto na sa 1905. Apan, dili ingon ni ana kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila ug sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagpangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop ug kalupig sa ilang mga hinigiban itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan, sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola o gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Og sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sundang nga gitakin sa kilid og nakigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos sa mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga Hilongos noon gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog o ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa Hilongos o nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong lider hinungdan nga wa nila siya patya og gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang Hilongos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90
atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos. Ang kalye Santa Barbara, kung asa karon nahimutang ang Lulalos Bake Shop, mao ang kalye nga gipahinungod sa kamambayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nga gipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongosnon. Barangay Kantandog 1 ug Kantandog 2. Sa panahon sa kiraanan, nahiusap pa ang karon duha na ka mga barangay nga mao ang Barangay Kantandog 1 ug Barangay Kantandog 2. Sigon pa sa masugilanon sa Katigulangan nga usa lamang katawo ang giingon nga malinawon nga nipuyo sa maong dapit. Ang maong tawo giila sa pangan nga Masong. Si Masong ang bugtong nangubit og mga isda, pasayan, limango ug uban pang mga mananap nga mahimong makaon sa naasoy nga lugar. Sa paglabay sa pipila ka mga katuigan, diha na pipila ka mga pamilya ang nipuyo sab sa lapad nga katunggan ini. Ug diin giingon nga gitudluan sila ni Masong sa epektibo nga paagi sa pagpamasul, pagpamantak ug ingon man ang pagpanginhas. Usa sa gitudlo ni Masong nga paagi sa pagpamasul mao ang pagbutang og lanot sa pasul nga ihikot kini sa bisan unsa nga matang sa tanom sa iyang palibot aron nga sa gayon nga adunay isda nga mutukob sa paon sa iyang pasul. Iya dayon kining mamatikdan bisan man tuod og tuwa siya sa layo-layo nga bahin sa dapit nga iyang gipamaslan. Sanglit mulihok man ang maong tanom o sa ato pa adunay ni tandog ug mao kini ang iyang ilhanan nga adunay nikubit sa iyang gitaan nga pasul. Sa pagpanglabay pagyod sa daghang mga tuigan, nidaghan na ang mga tawo nga nanimuyo dinhing dapita. Gumikan sa kabunda sa pagkaon nga gihatod sa katunggan ug sa iyang kadagatan ilabi na gyud ang hilabihang daghana sa mga isda nga anaa nagtikaw-tikaw sa kaniadto gamay pala mga sapa sa bangkiruhan. Hapit matag adlaw kaniadto maglumbaanay ang mga lulupyo sa pagpamasol sa sapa sa bangkiruhan ug diin ang kabataan nga namasol maglumbaanay sab sila og pagsinggit kung adunay mutukob nga isda sa ilang gitaan nga pasul. Pinagi sa pag-ingon nga nitandog na pod, kusugas tandog oy. Matod sa kabataan kaniadto ug gumikan niini gitawag ang maong dapit ug kantandog. Gumikan sa pagtandog sa pasul. Usa lang kini ka barangay kaniadto nga gitawag og kantandog. Apan niadtong tuig 1951, ang lungsod sa Ilongos usa sa mga lugar nga gikuso-kuso sa mga laglagon nga bagyo nga ginganlan og bagyong Ami. Ug diin ang maong bagyo nakahatag og dakong kadaot sa dako nga bahin sa tibuok lungsod gyud sa Ilongos. Ug gani nimugna pa kini og grabing baha mismo sa kinapusoran nga bahin sa lungsod sa Ilongos nga doon nagitas-on nga tupong sa dughan sa tao. Ug nilanat pa ang maong baha og pipila ka adlaw una kini hingpit nga nihubas. Daghan sa mga hilongosnon kaniadto ang nangamatay gumikan sa maong katalagman nga nihampak sa lungsod sa Ilongos. Human sa pagtanggugo sa bagyong Ami sa lungsod sa Ilongos. Sigon pa nga nausab niini ang dagway sa barangay Kantandog. Sanglit ang gamay lamang kaniadto nga sapa nilapad kini pag-ayo ug nilaom nga nihiwa sa barangay Kantandog sa duha na niini kabahin. Hinungdan nga sukad sa pagkabahin sa duha ka mga dapit nga kaniadto usa ra unta ka barangay, ang usa ni kabahin gitawag sa mga lulupyo og Kantandog 1, samtang ang pikas nga tampi sa bangkiruhan mao ang barangay Kantandog 2. Sa pagkaron ang duha ka mga barangay ang pabilin nga usa sa mga tinubdan sa lungsod Ilongos sa mga pagkaon nga gikan sa dagat, gumikan sa kabunda sa mga seafoods o giyon man sa mga kuha nila sa mga katunggan sa Barangay Kantandog 1 ug Barangay Kantandog 2. Kapitan Canuto Tutong Alcuino o mas naila sa iyang mga hilongos noon nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Tutong.
Siya ang ikanapo nga hilungosnon nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos og nigunit sa rindas panggamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod Silongos. Si Canoto Tutong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod Silongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o tinahod sa lungsod Silongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal o usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Silongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Silongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Silongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani ini gumikan sa nagkadaghan man usab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iya nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod og giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon niini gikan sa eskina sa karaan nga kuerpos kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pas katigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyay higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Silongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong at bang sa munisipyo sa lungsod sa Silongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Silongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos og kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Ilupacan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Tutong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamod o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Tutong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang
CV Alquino Street. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero na 0915-5952-608 o di ba ka sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa CV Alquino Street sa eskina sa Calgicanonay. O ingon man sa Army Flatch Street sa eskina sa Cabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dan apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato busog init kaling na adonata Lola Luz garantisado yun na lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Flatch Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos.
Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad gawanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Abdik pa yun og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauwawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Appetizing food, nice view, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark naa sa ubos Atabay New Road sa lungsod sa Ilongos. Manok Bisaya, crispy pata, calamares, kinilaw nga isda ug bilao sa mga seafood ang nagpaabot kanimo sa Maison de Clark. Maison de Clark gawas sa hilabihang lamia nga mga sudan, makarelax pagyud ka sa mugaway kayo nila nga nataran nga komportable sa bisan unsa nga okasyon. Samtang sa Biyernes, Sabado ug sa Domingo sa gabi, lingawon sab kamo sa mga huni ug awit sa usa ka acoustic live band sa Maison de Clark. Alang sa inyong mga order o reservation, padangati silang mensahe sa Messenger sa Facebook page sa Maison de Clark. Naa sa ilang Facebook page ang ilang menu sa daghan pang mga lamian nga mga pagkaon nga imong kapilian. Maison de Clark. Unsa pa imong gipaabot? Bisitaha kuyog sa inyong tibok pamilya, kaopisina o baka mga barkada ang Maison de Clark. Maison de Clark, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar.
Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Nangita kag lami, juicy ug swak sa budget? Tara na sa Don Mateo Lechon House. Tilawi ang among paboritong lechon manok, pork liempo og lechon bili. Siguradong juicy kaayo, humok og puno sa lasa sa matag kagat. Perfect para sa paniudto, panihapon, banding with family, barkada o panghandaan. Ang Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch, ana nahimutang sa iskina sa Captain D. Bilbar ug sa Kalye Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Mahimo silang makontak sa numero nga 0997-927-0552. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Mahimo sab sila nga makontak pinagi sa ilang messenger account sa Don Mateo Lechon House. Samtang ana sab sila branch sa Dan Arkang Leon Street, Barangay Mantahan sa Dakbayan sa Maasin. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 9:46. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko ang kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon?
inspirasyon. Diha sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mupaingon, mapasigar po kong hihilongos no. O hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos no, ikaw ang akong inspirasyon. O hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Mga higala, kumusta og maadong good morning na pod Hilongos. Welcome sa lain o sa nato pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Mag-isa, ako ko, wala ka. Sangan sa kitibuk-an nga puwersa Ikaw sa usap 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon, manggihunahon-naon nga pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa tong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Mahal kong hilongos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Sa gihapon, kini yung bus galagad sa kahanginan. Ang ito amigo nga way paglubad. Ang ito amigo nga di na tantong bungoton. Najib Montera Cubioma, kigdoyog kayo pinangga hangtod takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Aking pagpalayo, pagtuman sa mga Kabuntagon kay suunan ko Hilongos to nining adlaw mga higala nga Miyerkules. Tunga-tunga na po sa simana. Uy! Pasas mga adlaw mangligid hinoon. Adlaw Miyerkules kay suunan ko. Pizza. Uy! 22 na oy sa buwan mga galas Hulyo toy 2026. mahal kong hilongos mo, ikaw ang akong Kumusta ang atong mga suki nga mga tigpaminaw. Manghinaot ko nga nakamo diha karos ka piskay kadasig inguman kamaya. Nini ito papanag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Hilongos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga, nining tunga-tunga mga higala sa simana, no? Padong na punta mga higala, hinap mo sa buwan. Ay pasabot na mo ini, magabot-abot na mo ng atong daghang mga bayranan. Anak mo ganun na, no? Ini atong problema ng mga higala sa kurente. Oh, atong problema mga higala sa gasolina, atong problema sa adlaw na to nga kuan pangonsumo. O sara mga solusyon ining tanan, no? Bayran. Oh. Problema ka po lang nga kuryente, o sara na solusyon ana aron ka mabutlan. Bayran unsa pa man di ay.
Sa mga nalubong dias utang, adyaw mo kagool. Wa mo mag-inusara. Gani, maangay pa mo mapasalamat. No? Mapasalamaton pag hinuon ta kay at least doon na pa yung sukol to pa utang. Kagato ka sa yung taong wa na magpautang. Aray! Wa na yung nagpautang. Kanto man ako katusuliran. Okay rin na nalubong sa utang. Kanto ko song wa na yung magpautang. Sana mo'y dako kaado yung taon mga higalang gipasan. Nalay, hingin sa ni Kasikay. Saduhan itong sugod ronda. Saduhan. Boss Roberto Aquino, maso good morning ni Budiha. Good morning, boss. Magsugod na ta og dinagko nga istorya kay daghan na og viewers og listeners sa Marion FM. Naghulat na ang taga Hong Kong. Adios. Adios. Nagsugod ng krimen. Nagduda na ko ni ining tanan. Kaning sa lingsing nag-ahong pagduda ni ini. Yung turok ng suspitsa ni ining kanan ha. Come on, no? Nala, alas 9:54 na mga higala sa Kabuntagon. Dili sa pamanag-oban sa Tulumanon, inyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kagabi kagahapon din sa hapon, hilabihan mga higalang kusuga sa kiniang unos, no? Nikalit lang mga higala pag bundak ang kusog nga awan nga daw bagyo. Pero why bagyo ha? Kay matod pa mga higalas pag-asa nga kiniang kuan na mga to. Palagtapok mga higala sa baga nga panganod nga diri pus ato mga higala sa lungsod Silongos ug sa Kabisayan ni patunong, no? Dinhi po ni igo pod oy, no? Kagahapon sa hapon muna nga ilabihan mga higala kusugas uwan apan karon murag na napoy laing hulga. Napoy laing mga higala nagumido kay naglugdong man ang ato mga higala nga kalangitan nga dunay mga panganod nga ni habol karon sa atong kawarangan dinhi sa lungsod Silongos. So sa mga mugawas das ilang mga panimay, sa mga nagtrabaho in towns kadalanan. Pagdamo dihang mga butang nga makasalimbong sa kalawasan, no? Makadipinsa ba nato mga higala ni ining kuan, lakat sa panahon nga di na gyud nato in town matag-an, no? Kay ultimo ganing pag-asa nagbana ra man ganin na sila. Nanagan sila mga ekipo, ha? Oy, gamay dito, pahimangno, sa ato bang mga kaigsuonan ni lungsod Silongos, pahimangno na po ko, ha? Kananaang gidili in town ka ng pagdaob. Hilungos atong lungsod. Ha? Gidili in town ka ng pagdaob. O niya, ang usap pa, ang silot na ba ini kay multa o pagkapriso. Multa o pagkabilanggo. Naon na kay criminal record, gumikan na lamas yung pagdaob. Aray! O moingon mo nga, naandan naman na Najib. Naandan lagi. Pero wa magpasabot nga maoy naandan, wa mga higala gidili sa baldunay balaod yana, no? Sa DNR mga higala nga nagdili sa pagsunog sa mga basura, pagdaob. Ang ato manggong naandan sa katiguangan kay inikahapon, pawa lagi kunos lamok, no? O di bang gani, pabunga kunos mangga. Magdaob ta, pero ato po tingaling i-considerar mga higalang atong mga silinganan. Kay dunay atong mga silingan, wa ta masayod, dunay mga balatian, mga higalas ilang baga, mga balatian sa ilang paginhawa, nga kuan ba, di man ta maka pugong og asa mga higala mo padong ang aso, no? Posible ang aso mga higala adto mangpuot sa silingan ninyo. Doon ay hubakon dito. Porbida, no? Mo'y kalumos in town niya.
Ato po tingali inkonsiderar ang atong mga kasilinganan kay wa man ta masayod kung sa ilang mga gipanghambin nga balatian. Sama po kuno ining pagsaba-saba, no? Wa magpasabot nga, wa pa alas 10 sa gabi eh. Pwede na kadihang paturagas mga igalas imong sunata. Palihog ikonsiderar po itong mga kasilinganan. Labi lang alauna sa udto, o alas 2 sa udto, nga doon na may gusto mo pahuway. Oh, ang kita diri ganahan to tamang hila magdisko-disko. Again wa na gidili apan ato po tingaling kuan gamay, oh. Kini bang ikonsidera na to mga silingan kay malalim maguni mo na og ikaw kuno highway do na kay balatian diha. Oh, gusto kang pahuway. Dahuman ang imong madunggan inig kaunto, tugs. Aray! Oh, daboingor na ka nga, oy! Wa pa gani las 10 gabi eh! Adlaw, oy! Ano taon mo na kay bad na sahi magitay buhotan mga gilas ingon. Ha? Di ka ta mga igala manghupong sa kasuko. Maximus Prime Palo, good morning ni mo dado. Namalikas naman ka do, di na pwede sa hanginan do, kaya suko MTRCB, ana. Isolve tong imong kalo. Oy, adzaw na, oy. Aray! Ano na ko lamang apikiya, isda po, oy. Pagkwintas o bandana. Hindi, mag-amigo kag mga tao nga ingon ini, ambot, do. Wa na ka maginhanglag kontra. Lalay! On top na mga galang ikanapos kabuntagon. Hilumos atong lungsod. Arita mga igala sa atong mga istoryas pang dinag kong tao. Naghapong adlaw ang ikawalo mga igalang adlaw sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Karong adlaw ikasiyam. Kay kuan man ni, Lunes, Martes, Miyerkules. Huwebes o Biyernes. Now, sud ba sa siyam ka adlaw? Kasiyaman ron. Sa walo lamang atong kwintahon. Unsa may itong tanaw sa mga nagsunod? Ha? Unsa may itong tanaw mga galasdagan sa impeachment batok sa Vice Presidente? Hilumos atong lungsod. Sa presiding officer, how he handled the proceedings. Sa depensa, giyon sa nila pagpresentar ang ilang counterclaim, ilang kontra-ebidensya batok sa gihiklad sa prosekusyon nga mga ebidensya kuno. Hilumos atong lungsod. Og sa mga senator judges, unsa may inyong ikakomentaryo nila? Senator defense judges ba sila? Or senator prosecution judges po sila? Basta usaray akong natino nini, Kuya Gigi Cubio. Wag na itiil baboy na nibili. Usaray ako natino nini. Nga wa pa makita mga igalang klarong baraha o unsay iyang hukom ining pagpadayon sa impeachment trial. Si Lito Lapid na kasi klarong Senator Judge nining tanan. Igat, oh! Si Leon Guerrero ro yun. Mao mga higalay. Kini ang ni tamod sa prinsipyo mga higala nga the cold neutrality of a judge. Ha? Siya ra gyud itahing tamod yan na. Expect nothing but the cold neutrality of a judge. Why lain sa tanan
sa tanan mga higala mga senator judges sa kining tanan tuwa naman nanay na sa pikas, no? Nanay na nga bugar. Nanay mo supla. Oh, mataas o kinaadman o mawa mga higala iniskwelahan, manaa o way hanaw sa balaod, maabogado o dili. Wa na oy. Di maado pagkadispuga kitang tahi oy. Ha? Kitang tahi. O nagsakay pa nigpot-pot wa ni ka panapo. Aray! Kit ang kolor. Kit ang kolor oy. Di na gud lamang ta magpaunggoy-unggoy moy. Ha? Di na lamang gud ta magpaunggoy-unggoy. Kini ang mga senator judges nga dayag na gyud kayo kuwang na lang hubuon mga gala ang ilang robe sa pagka senator judge og mo sagol mga gala hugpong sa mga abogados dipinsa. Okay pong mga senator judges nga kuwang na pud lamang ilang hubuon ang ilang robe aron nga sigihag masahi si Jermel Luistro. Wa pay lain yan na kini mga senator judges nga wa tingali gilabanan pero personalan na kasabag o kinsay mo sunod dito nga senador nga mosulti sundon ka sug tubag. Aray! Suplahon! Suplahon! Oh. Ang outstanding kayo nining tanan kining magsuod mga galang ati og manghod nga mga kita no. Oh. Hala gadudlan tila gadug maadzulan. Tila gadug di lagi gihapon na mo saler, wala lagi amor sara ni mulan. Aray! Og sa mga netizen pod na sa Facebook, na sa mga social media, wa gading kakita mga higalag bisag anino sa hagdanan sa School of Law. Pero imong paminaon suhito pas na nga impas. Aray! Suhito ay! Haegon! Ginoo ko. Kita laging mga Pilipino, no? Sa diha bitaw mga higala nga pagsikat ni Manny Pacquiao, hapit mo kitang tanan, boxer. Oh. Sa dihang-dahin nakadaog sa America's Got Talent, kita po na hapit tanan, singer. Nag-NBA Finals, kitang tanan, ekspertos basketball. Bag-ora na human ang FIFA World Cup 2026, kampiyon ang Spain. Daghan ang suhito sakir. Aray! Ay nagkanindot ra man ini kay di magpapiri. Oh, di magpapiri. Mo pa'y mag-una-unag bugal-bugal. Stilado. Makabasa ko diri ko ano, Wild Wild West. Mao ni ang ato karon mga higalang nakit-an matag udto gikan sa Lunes ngaris Miyerkules. Wild Wild West. Oh. Now ato tagsaon kini, no? Kay nahog naman gud ni og kuan ba? Kanang izahay og salida, naay uban nga mga senador gustong mo audition. Naay ubang mga senador gusto ko jud lamang ba ipakita nga lantip kunuhay sila. Oh, napoy uban nga mong senador, awa di uban, usaran ni siya. Wala ba kay? Oh. Bisa ganing wa sa kasabot sa kagalingon, isa ka tong isang yaw. Oh. Now, ari una ta mga higala sa presiding officer. So far, moingon ta nga
Excelente. Maayo pagkahandol ni Senador Chis Escudero ang proceedings. Gani, nagkadugay, wa ano, ni sa practice of law, kay kuan man senador man, di man pwede mo practice of law, di man ni pwede mo maabogado, di man ni mo practice ba, di ba pero korte, nagkadugay mga higala ang impeachment, sa out, nagkabaid mga higala, nagkahait, o nabaid ang iyang abilidad sa balaod. Hilungos atong lungsod. Nakamatikod mo? Chis Escudero? Ang proceedings manggod sa atong nakita karon is matod pas mga eksperto, highly judicialized. Unsa na po nang in English, Najib? Kana bang gipakasama kadto nila mga galag usa ka korte? Mao man ay mahitabo mga igala sa RTC, MTC. Kanang ipasintar ng witness. Pangutan-o nimo down to the last detail. Hasta pa gani usa ka litra, lalisan pa. Mabait na akong giingon sa wa pa magsugod ng impeachment trial, magbaon ta og taas kaadtong pasensya o ganahan tang mununot ni ining maong proceedings. Kay gawas nga technical kayo ang uban, napagi mga legal jargons, wa pa nailabot mga gala ang aplikasyon sa balaod, pinaagis mga jurisprudence nga ipang-cite, naarabay mo cite og jurisprudence nga mura kuno ha eksakto pero di ay. Mura kuno ha eksakto paminahon pero og imong basahon mga gala mismo ang kaso, ang ipasabot dahil sa hukom sa Korte Suprema is lahi nga konteksto sa iya mga higalang pag-interpretar. Mao mangganing dunay daghang basahon nga libro, gawas sa libros balaod, nga dunay mga pagpasabot sa mga author, doon na pagyunay kudal, doon na pagyunay mga libros kaso nga aplikable sa mga provision sa balaod. Na mao ni ang giingon lagi nga judicialized. Timan kining impeachment mga higala nga trial, di lagi nimo matter as to the admissibility of the evidence presented. Hilungos atong lungsod. Nakamatikod mo, naglalis na gabon nga kinahanglan dili dawaton kiniisip ebidensya. Kisa ba nasayod na to in town o dawaton ba to nilang resa, dawaton ba tong lito? Itong mga gipresentar, mga higala mga ebidensya? The admissibility, mga higala of evidence will not matter. Why? Because at the end of the day, it is a political exercise. It is a numbers game. Nakapila na ko nagbalik-balik din bisan pag usa ka sako mga higalang ebidensya imong ihuho. Atubangan ni Robin Padilla. Do you really think mohukom sa base sa merito? Bisan pag sampauhon mga higalang usa ka haligihan sa mga ebidensya. Si Alan Peter Cayetano, do you really think mohukom sa base mga higalas merito? Hilungos atong lungsod. Nga kaklaro na daan kontra ka silang matibag. Aray! Tinuod doon ay judicial, legal, apan ang naglabi magod ining tanan is political. Nadili na to libogon tong kagalingon. No? The question is very simple. Base mga higalas gipag-aligar batok sa Vice Presidente or bisan kinsa nga mga impeachable official. The question is she or he fit to hold public office? Hilungos atong lungsod. Maor gyud nay pangutana. Dili kinahanglan mga higalang nakahimo sila kini ang mga overt acts, no? Daotan sa mga huna-huna. The question nga ato mga ilang i-consider, paramount consideration
taliwa ni ining daghang mga sinukliay sa argumento. Angayan ba ang usa ka tawo nga maghupot, padayong maghupot sa iyang posisyon? Hilungos atong lungsod. As to the argument, mga higala, og kining atong Vice Presidente karon mao ni ang adunay labing dako nga nakuha nga boto sa nakalabayng eleksyon, that is immaterial. Irrelevant. In fact, irrelevant na sa depensa, pero kana gani hinuon mo ay kasandigan og angayan ba siyang magpadayon sa iyang pagunit sa iyang posisyon? Ngano man? Laliman ka magod og gibotohan ka sa hilabihang daghan ng tao? Ha? Mas daghan pa kag boto kaysa presidente? Unya og mao ni imong arte, angay pa ba kang maghupot ining imong gigunitan karon nga pwesto? Mao nay angay nga ipangutana sa mga senador sa ilang mga kaugalingon. Angayan pa man ito, Hana? Ha? Angay pa man ipadayon? Ang iya mga higalang pag gunit sa iyang posisyon nga aduna na gani sa plano nga musaka pa, no, sa labing taas mga higalang posisyon ining atong nasod. Adunay daghang mga aligasyon. Oh. Hulga. Grave threat. Kining grave threat, ibutang nila sa kini ang betrayal of public trust. Natiman niya, ang hulga, di lagi ta, adon na lang mo padaan ang libog anang Alan Peter. Ha? Kanang isang pagdaa sa libog ba nga, ha? Diha ka to di ay nakontrata nga tao. Ha? Nganong inyong investigasyon, batok ramang Sara? Nganong di mo patas inyong investigasyon? Nga doon na po'y hulga si Sara sa kinabuhi, dili na mao'y subject matter. Ang subject matter at hand is si Sara ng hulga. Regardless mga gala, og si Sara gihulga. Regardless og si Sara gihulga. Ang aligasyon is si Sara ng hulga. Wa na may lalis. Ang unang gipresentar mga gala sa prosekusyon nga mga saksi sa nakalabayng mga adlaw sa impeachment, 8 adlaw. Mga taga-NBI, una, kalilong. Oh. Ang iyang purpose, pag-authenticate sa video. Pila ka adlaw itaon sa dito nagtungkaho sa witness stand. Only to find out nga the same defense nga nikotiho sa isa mga higarang credibility ni suway o guba sa credibility nga mao ni authenticate sa tinuod sa maong video. Ilan di gihapong gamiton ang video. Oh. Ilang giguba ang kredibilidad ni Kalilong aron nga ang purpose is manigar ang video nga di tinuod ang video, ha. Pero sa katapusan ang the same video ilan gihapong gigamit. Ano no unsang klasihan ng strategy? Hindi ka na tingali nga strategy. Oh. Ikaduhang saksi, si Attorney Jeremy Lotok. Ang iyang purpose, mao nga iyang gipakita dito nga dunay investigasyon o seryoso ang maong butang. Seryoso ang gihimo mga galang nga mga utterances, mga pamahayag sa Vice Presidente, batok mga galas Presidente. Regardless again, og unsa mga higalay hinungdan nganong nakasulti sa inyo adto kay tanan mga galang matod pa ni kinsa ba tong abogado ha oy nga tanang na konbikto sa kaso nga grave threat silang tanan doon na gatoy rason doon na justification nga naa sila sa grabing kasuko nga naa sila mga gala sa hingawas ilang kinabuhi outburst meltdown. But then again, ang pangutana, nisulti magkanawa. Di na kinahanglan mahitabo pa ang imong gisulti. No?
kondisyonal man kana o dili, ang Kodigo Penal, the revised penal code, punishes ni silot ni anang maong mga buhat. Hilungos atong lungsod. Maobitang dunay kaso nga grave threat. Kaso ang grave threat. Dili kinahanglang mahitabo o dona mga higalay, mga tao nga mukonsumit sa kaniniang gihulga, or di kinahanglan nga ang imong gisulti matigayon. Kay og matigayon na lahi na ng kasuha. Ha? It falls under another crime. Pero ang imong pagsulti maunay threat. Di na ta maglalis anang threat mga higala og warning. Ha? Conditional ba o dili? Kaingon ang libro, regardless of condition, manaa o why condition, a threat is a threat and the case at hand is threat. So lalison ba na to na? Dili na. Ha? Ilang gisoyan o guba si Atty. Jeremy Lotok pinaagi sa kiniang ilang teory nga dili patas ang investigasyon sa NBI kay investigador manis ay Atty. Jeremy Lotok dili patas kay ang Vice Presidente hasta kapila ning ingon nga dunay seryosong hulga sa ilang kinabuhi. Pero ang ilang gipasaka ang kaso ang Vice Presidente. Di magunta na angay tagdo ng pangutanaa kay ang pangutana man ko diri nisulti ning hulga ba ang Vice o dili. Pero katong nuntan unsaon pag-imbestigar sa NBI nga hangtod ganing karon nagpinaabot pa mga igala ang NBI o asa ning giingon ni Sara nga threat. Samtang ang iyang hulga nga to ni Bongbong Marcos naa nakita nimo. Priya mag Marcolita ba? Wa na kinahanglan nga mangita pagdugang ebidensya kay naa gihukad na niya. Ha? Gawas nga iyang gihukad mga gala gumikan sa iyang kasuko ang iyang ang kiniang ebidensya nga nanghulga siya sa succeeding pagyod nga mga interview hingdubol down pagkatod niingon pagkatod sa tinuod na. Pero a revenge from the grave is a crime? Ora crime ko na iba, no? Revenge from the grave is a crime? Oh. Sa mga abogado pa, mao ko nay gitawag nila og admission against interest. In English na. In English na. Admission against interest. Nga ikaw mismo nihaon sa mga kagalingon nga di arak ko. Ha? Mura bang Dante lagi? Ha? Murang Dante? Oh! At least honest ko. Oh. Regardless mga higala og patas o dili ang NBI sa ilang investigasyon, doon ay hulga ang Vice Presidente or doon na may hulga mga higala ang Presidente, regardless og patas ba sila o dili sa ilang investigasyon, the question lagi at hand is angay pa ba siya nga magpadayon sa paggunit sa iyang pwesto? Timan ang katuyuan sa impeachment pagtangtang ra gyud. No, dili ka pagunahon. Ha? Di ka pa kauson og tubig ginalon. Oh. Di ka pa iskwaton sa init. Di ka palodhog asin. Ang silot ra gyud sa impeachment nga
Paulion ra kas Enzo, pamotos na day. Oh. Undangin na diha. Maura gatod na. Maura gatod na. Kining mga pasangil mga igala sa prosecution, wa man ginigargod. In fact, they try to justify sa mga actuations ni Vice Presidente Sara Duterte, which is dili mo akong gi-expect. I was expecting mga igala sa defense ba to come up with a defense proving otherwise. Kaya ang claim nila si Sara nang hulga man. So ang imong counterclaim, wa mo himo si Sara ni ana. Dili tinuod nga ni hulga si ana. Apan ang akong gi-expect wa mapatigayon. Oh, wa matunong. Kay imbis nga ila mga higalang inigar, ilang panghimakak nga si Sara ni Hulga, ila na may noong gi-justify. Hilungos atong lungsod. Ila na noong gi-justify. Nga katong ka ato rin binluan nga pamayag nga she was not speaking as a vice president. She was speaking as a threatened mom, as a wife, as a daughter. Nga doon ay kadlok sa seryosong hulgas yung kinabuhi. Kanang seryosong hulgas kinabuhi, wa ra magatud na maprobar. Katong ang nagdastigaw lagi ito katong Princess Maui. Katong sa nagdastigaw ining tanan. Tano? Ako'y Sara Duterte, no? Gahong basulon, katos Maui. Oh. Kaysa line of questioning atong Princess Maui, vlogger, magmamang kundi problema ning vlogger, god. Ha? Labi nag-vlogger, mga igala nga, kuan ba? Ha? Kini ang vlogger with benefit. Oh. Kung kundi problema ila kay ihungit man tanan sa guduror gudug ka mga igala ngadto sa ngadto sa kalapukan. Kung ni problema ini nila wa magoy wa bay code of conduct, no? Why ethics? Kisa na magoy vlogger nga do na mga igala gisubay nga code of conduct ug ethics. Ha? Nga mag-video-video ka diha, magawag sa social media, vlogger ka naman. Oh. And they cannot equate themselves with journalists. Nga no? Because ang journalist, mga igala, dunay filter, dunay daghang saan sa dili pa mo gawas ang iyang istorya. Dunay daghang mosusi as to the veracity sa story nga iya mga higalang ipagawas sa publiko. Ug unsa kini katinuod. Mentras ang vlogger, sumakot kapila naman ni sila niingon nga, oh, tanga ako. Oh. Katong gipatawag tong mga vlogger. Oh. Kinsa man ning mga vlogger, mga igala nga nagpagawas og impormasyon nga patay na si Bongbong Marcos, Room 304. Oh, nga kanang gawas na AI na lamang na. Nagjumping jack po yung taos Bongbong. Aray! Nagjumping jack po yung taon. Nangaw sa yung taon, bugas. Oh. Wa ba'y discipline nga gituman. Oh. O ako lagi, Sara Duterte, katos Princess Maui may ahong angay duklon. Kagawas nga leading question, ang iya pa yun mga higalang punteriya sa kuhan is ang pagpadayag sa kasuko ni Sara, sigihan man siyang dangilag ba? Oh, sigihan siyang sugno. Suko na sa Sara, nang lisik na kung matang Sara god. Oh, sa kasuko. Gisigihan ni siya mga higalang sugnod o hagay kadong langkay. Hindi laab si Sara na suko maaso. Kaya pagbantay ma'am ha, kuan ba sa di man ko na mo line of questioning usa ka journalist ka o naka press con, dili man na mo line of questioning. Ha? You must ask mga igala the hard questions. Labi na kanina ang independent journalist ka. Oh,
Kasi di naman ang SMNI. Oh. You must ask the uncomfortable questions. Oh. Dili kay imong dangilagan ang isang kasuko nga kuon mo kuno ma'am. Ato sa kaon silang pagkaon mo kay basig mamiligro ka. Di mo na mao. Mao lagi na. Kining ang nakaingon ining tanan Prince Maui. Di na to minato kasuko Sara og wa pa to sa nasiglang ilag. Oh, dili unta to masulti ni Sara tong mga bunga. Og wa ba to sige mga higalag dangilag og hagay katong langkay. Kay og normal question na to, sumagod. Oh, sa hinon mogawas mo kadto ni personalidad sa tao. Kay kato bitong ordinaryo nga press con sa gipatawag ni sa nga I imagine myself cutting his head. Oh, wa may nag tukmo din sa pagsulti ato, wa may nagdangilag din ato, wa may nagsugno din sa nga mo na isulti. Oh, naturalisa mga tutun isa. Isa tutun naturalisa. Whereas og doon mga igalay magsig sunggal nimo, ha? Sige magtukmod mo. Lo kadun, sige nagasugno. Didi unta tumo na to kanalas kasuko. Ang aron nga ingnon nga tigas o gahi, hing double down. Oh, tinuod to. Unsa? Da. Ano nga aron nga kumpintanan. Now, di ay pamahayag si Alan Peter, lain kining lain nga kaso, kini manghigalang sa bank accounts. Oh, bank accounts ni Sara Duterte. Kay wa pa man ni matakol, no? Si matibag pa man to ijang gi lantogi pag-adto kagahapon. Oh, limang kag grabe linantogi ay kanang pasakali ba nga my schoolmate. Aligring hasol ba, no? Aligring hasol. Salaktod samok. Oh. Dakoy basahon. Sa edad ng mga galag kaugalingon nga pamahayag. Oh. Ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga nyatong 2012 sa impeachment mga higala ni kanhi Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Si Alan Peter Cayetano atol sa katapusang adlaw sa impeachment trial ni late Chief Justice Renato Corona nagkanayon on May 29. Matod ni Alan Peter Cayetano, I am willing to allow the Office of the Ombudsman to examine his bank accounts if he were ever investigated. Kapag ako ang inimbestigahan ng Ombudsman, papayag ako na buksan ang aking accounts. Okay po ako sa waiver. Walang dapat ikatakot kung walang tinatago. Hilumos atong lungsod. Linya maning digong. Linyang digong di ba to? Oh. Walang dapat ikatakot kung walang tinatago. The statement was part of this argument that public officials should not fear scrutiny of their financial records when there is a lawful investigation. Transparency helps strengthen public trust in government. Hilumos atong lungsod. Na mao lagi ni ahong giingon. Ha? Nga kining para na ho ba ang pinakalig-on ni nga kaso kining mga bank accounts kay di naman ko di bada mga higala gisa-gisa ni mo saksi.
Because the record will speak for itself. Ha? The records will speak for itself and numbers don't lie. Bisa man kung saan na itong tuzok-tuzok. Ha? Kanang iyon nga gisod, gipagawas, hangtod nga isang transaksyon ni abot og pila ka bilyon. Nga naman, nag-tripping ra siya. Ha? Aron sila mag-ingnon nga nasa bilyones. Mupagawas na ni ini, musod na po sa ni ini. Aron nga, total transaction, dako kaso. Dili na mo'y question. Ang question is, na ay dagko kadong kwarta kang nisuod. Dili magunak ingon nga, uskalibo. Billions ang nisuod. Millions ang nigawas. Og na nisuod na billion, diin gikan. Og wa na maapil sa imong salin, then that is unexplained wealth. Nga naman, ang salin may atong base. Oh, ang salin mo'y atong base sa pag-scrutinize sa properties o kabtangan niining mga public official. Hilungos atong lungsod. Nga og mauni ang ilang kabtangan, mauni ilang katigayunan, nganong naamang kaining mga ginagawon no nas kwartas bangko nga wa nimo gideklarar. Because supposedly, they should. No? They should. Appeal ini mga gala sa ilang salin. They should include it in their salin, statement of assets, liabilities, and net worth. Di magkahasta liability sa tayo mong utang ipa-appeal. Oko ni mo ka na. Dili lamang kay imong katigayunan. Mga gidnat. Hasta pa mga igala ang imong utang, statement of assets ko na, and liabilities, utang. Hasta pa imong utang din yung skin, di maapil. Deduction imong kuan, asset. Oh. Ug mao ni ang pinakalig-on mga igala nga ebidensya sa prosekusyon. Og di maganing ni tinuod, mao po ni ang pinakalig-on nga ebidensya sa depensa. Hilungos atong lungsod. Ha? Og mao maganing ni mga igala mag-absolutong Sara Duterte. Og ako'y Sara? Sige! Sara! Ha? Umanin ko na dahil siljok no! Oh. Kaya di naman ni Mada cross examine. Ha? Ang record mga ilas bangko, di naman ni Mada mga galag gisa-gisa o mga saksi. O patutuzok-tuzok mga galag mga argumento. O sa kalitra, dugay ka sa mga ihumag lalis. Ha? Di na ni. O kung sa record mga ilas bangko, record na. Dili na matuis. Og maon ni magprobar mga galang na makak dening mga prosecution, mga prosecutor, og maon ni ang magapamatuod nga gigukod ra gyud ay politically si Sara Duterte. Then isampaw na nila. Isampaw nila ng mga bank records, ihiklad ang tanan. Tanawon tag kinsay manglipaghong mga galas kauwaw. Sama po gud sa isang confidential funds, simple ra kadto giingon sa trabahante sa pabrika mga galas luwag o. Gisugo ko sa ahong amo. Gipapalit ko ni jag panyudto. Gitagaan ko ni jag 500. Pagbalik na ho, gikasab-an ko kay gamay rag sukli. Unsay akong gibuhat, akong gihatag ni jag resibo sa akong gipalit ng isang sudan. Wa na sa masuko na ho. Ingon ana. No? Ang isang amo nagduda gisuik tingali ubang sukli. Suik tingali. Oh. Aron nga mawa isang pagduda. Oh. Di arag resibo, sir. Hilig mo kag humba nga tiils baboy gud. Munang wa na sukli ha. Aray! Hilig mo kag humba sa tiils baboy nga
Tuslob ni mos uyap. Mao ni sir. Gamay lang magsukli. Kaya resibo oh. Simple ra kayo nga analogy. Oh. Doon na question sa paggasto, ipakita ang resibo. Dili na ta mo nga igala mo sandig yan ang mga teknikalidad. On appeal, wa pa mahumang investigasyon, idiga dayon aron nga kining mga namasangil nimo manghupong ni silas ka uwaw. Ug undangan ka na nila tawag paghot og bukod. Imo bang gamiton nga ebidensya para nimo ang ilang ebidensya nga ilang gidiga imo lang unadson ba? Oh. Sa ilang kagalingon nga ebidensya, imo lang unadson. Nga, mao man dehe ka na, oh, di oh. Mao ni inyong gipangita, oh, ni Ang nahitabo, manggod karon kay, wa man takitag counter mga higala nga ebidensya. So far, So far. Pero kini hinuong mga dumadapig, oh, gamay ka daw mga higalang discrepancies. Padakon mo, mura na mga higalang kadaogan ba sa World Cup? Mura na kadaogan sa World Cup? Hoy, unsa ba nining taga-NBI? Sige lamang typographical error? Investigador mo, di mo ka mo type anang makinilya? Aray! At tumo-tumo din yung investigasyon kay hasta mga pizza wa man magkatunong. Bugos ni nga saksi. Mo na problema o ang saksi, planted ko nung saksi. Namatod pag attorney Jeremy Lotok, ang typographical error sa ilang pinabit, wa mag-alter sa kamatuoran sa panghitabo, wa mag-alter sa mga facts sa mga panghitabo, wa mag-alter sa nahitabo nga krimen nga ato nakitaan tanan. Wa mag-alter sa mga litra nga gibuhian sa Vice Presidente in front mga gala. Ang social media watched by millions of Filipinos. Hilungos atong lungsod. Nakahatag magpagdaot mga gala ang typographical error as to the substantial evidence nga ito nakita. Lugar, dili na to si Sara Duterte ng sulti ato kay doon ay typographical error. Lugar, wa na sa malikas ni ato kay doon ay typographical error. Lugar, wa na sa manghulga ni ato kay doon ay typographical error sa pizza. Atong pagkadakon ang gamay kaadong butang nga dili substantive mga gala ang discrepancy. Pero og aritas mga kargador, dili lamang kay pizza ang nautro, di lamang kay typographical error, kundi substantive gazon mga gala sa ilang affidavit nga pag-una dihay malitang gitagak, pagsunod wa di ay. Oh, nag-deliver dito, wa di ay dito gideliver. Oh. Mga incredible claims, nagpa-ilis og dollar sa usa ka money changer worth billions. Kinsa gutay money changer? Di ka mabangkat mo sa money changer ana. Asa man taon sa kikakuan? Ika sustenir anang pila ka milyon mga galang imong payos nagdolyar. Og di ka ma-plug down daan sa mga bangko, sa mga financial institution, sa AMLAC mismo. Mga incredible claims mga igala nga atong gidawat na doon nga kamatuuran na ay mga sigutisa sige tayo higot gutisa nga wa na mga gutisa maghisgot ana. Ato bang pagkadakon ang mga butang nga gagmay, no? Mo lagi nagiingon ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. We are majoring the minor. Ato pagkadakon ang gamay butang. Pero niya ang importante kadto mga gala nga substantial nga
kamatuoran, atong pildihon sa typographical error. Di na ito duwaton kay, taka-bitsa-bitsa, taka lamang. Takang tuslok ka ng tikla ng, pakinilya. Pastilano? Pastilan ka, Jod. Makaingon ko, ambot, og kini mga higalang di gyud tato ba kalawaton og ato mga higalang piyongon ang matas kamatuoran og magsigitag sakay ining mga tao nga hilig kadtong maglibog-libog sa mga tao, libog pa nag mga tao, libog-libogon pa kadto. Aram ko hay mo gawa dyan dasbida. Oh. Dili lamang kay ingon ini ka polarize unsa ang ato mga higalang katilingban. Ang Facebook sa hong sabot, gimugna ni mga higalan nilang Mark Zuckerberg ug isa to mga barkada nga idar mong gitutyo. Di magkatudi kay Mark Zuckerberg. Idar maning hinulbot. Ang tuyo gyud unta ni Facebook is to connect people. Connect people. Mga long time friends. Mga wa na nimo ikita nga mga igagaw, kaparintihan, mga kadugo. Connect people. Open the world and connect people. Pero ang nahitabo karon na-disconnect ang tanan. Na-disconnect. Sometimes ang uban out of touch of reality. Limang kag buhion ka na lamang in taon ng imong dugo o imo mga gilang paglaom pinaagis mga fake news. Buhion ang imong fighting spirit pinaagis mga sayop mga gilang impormasyon aron sa lamang nga pabilin kang mainiton nga mudapig. Ano? O di na to ni sugdan mga igalas na kagalingon nga atong ablihon ang atong unahuna, no? And take things at a time. Labaw pa ka polarize ang atong katilingban ini sa mosunod pang katuigan. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Alas 10:46 nas kabuntagon. Ato sa Talutson mga ganatong mga ginagmay small business ha. Ay ramat nawa na inong tamdan. Ato sa Talutson ang atong mga ginagmay small business kay 24 na taon isa ka mga nilalang ang maghigwaos nga di kadungog ini. Wala ka. Bikin na rin panahon. Pangitaon, Rodring, mamaporing o di man honestor. Kaharuhay ko ka. Mananading Ralyos sa Tabunok. Mana Alice Culina. Papa Pidoy Cristomo, ang hari sa Kuratsa sa Barangay Atabay. Retired na. Si Mama Magding Cristomo, ang inahan sa Barangay Atabay. Sir Osting Riuma, di ka kampansakan Sir Osting di sa kadungogin. Si Mami Set o si Daddy Sin. Si Inday Gamay, Inday Dako, kabataang manuhining. Si Mother Got Siring Rabi. Ay, narabanis kabulakan. Manoy Rolly Aquino. Si Part Ray Buhol. Sa akong Dili di tagimuaw, dili po di bakser. pagtuman sa mga panghando. Manina sa Bosido. Oy, adios, hapit na pista sa Talisay. Mapasigan ko. Mian Rositi sa Rositi Estrodo. Si Mark Quason o si Mana Garing Quason. Si Vivian Levides, yung bakasyon pas butuan. Dodong Leonor o si Esther Rapales, maraming lawag man si Baboy. Si Pilay Rositi.
Kumusta na Hikay na panyod to parang kanot. mahal kong hilongos mo? Ikaw Ang silingan ni managaring kwason nga si Cans Ricto mag-apong oy. Mag-apong Cans. O kagatamusang na-enroll. Best friend ni Cans. Modeng Rioma. Kuha nga, 24 ka mga nilalang itaw. Nga, maghigwaos nga, di makadungog mga galas atong mga ginang na small business ato sa Nipolotson, mo balik tao man lamang niini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlawng Biyernes? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Tutok mga atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 10:52 na sa kabuntagon. Balik ta mga galas na pamanag-uban sa Tulumanon. Ang yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Diha sa akong pagkatao Madong good morning pag-usap hilungos. Welcome back mga galas na pamanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon
Hilungo sa tulungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Ikaw usa sa nakasaksi. Kaharungan Sa gihapon, padayon ka muna paminaw niyo, boss kalagad sa kanginan. Ang itong amigo nga way paglubat. Ang itong amigo nga di natantong bungoton, Najib Montira Cobio, makikdoyo kay pinangga hangtod na karong untop, alas 11 ang takna, niining kabuntagon. kumusta na ikaw? Kabuntagon kay sunang hilungos nun, ining adlaw mga higala nga Merkulis. Ikaw ang Tunga-tunga sa simana kay igsuunan ko. Adlaw Merkulis mga amigo. Pizza 22 na oy sa buwan mga galas Hulyo toy 2026. diha sa akong Frederick Rabi. Adlaw sa lagi apil-apil sa mga istoryas pangdagyan kong tao, tiw. Bisa na sa mo pa mapasigar ko. Pitra kita no, tila maazolan. Oy, Sir Dick Alpante. Good morning, Sir Dick. na ikaw ka Manghupong jud lagi oy. mahal kong hilumos mo. Watching from Antipolo City. Inspirasyon. Maximus Prime Palo. Anti-dispiras naman di ay sa imong adlaw do. Sakto na ron, itak ang sa kabaw aron nga malata. Akong inspirasyon. Piki na po. Ma'am Alma Orhil Cabradilla Dator. Long sleeve ray ako. Good morning, Jim. Ate Gina Cobio Herbier. Jim, wa ka disipot sa bidi ni Mama da. Mao lagi taon, te. Taon nga. Dito magkukusa. Dakbayan tanaw kong daghang traffic light. Abot mi gabi naman. Magdaron sa kong tihi-tihi di ati ha. Ang sani. Imong attire do, murag ngan sa tiloring nilang kagandi sa una, Wild West. Taka ka, Westward. Wild West. Pagkwintas o bandana do. Murag kong albularyo. Pastila no. Kita bitaw mga Pilipino no. Og sa mga Amerikano ba kay kanang kuan man. Ang mga Amerikano makita kanang madoy tsura yung you look good. Oh, you look good. Mga pa kong tutubag. Not just look good, good looking. I don't just look good, good looking as well. Come on, so Dad. You have a nice suit. Pero kita, bagong topi. Sinaw ka sa hinapay. O sa nasulti. Mura magitilaag kabaw ang ganapay. Pina-estelista lagi hinapay. Sinaw ka sa buko kay Slayran maglangaw. Tidak, no? Tidak ka sa mamudahing. Mura tagdan ng Alan Peter ini. Dahil ko na usa dunggab. Dahil ko na ba usa dunggab. Duta ko na. Mura magitilaag hap. Napakasanon mo ng mga tao tang wala. Tres minutos sa di pa mga igala muhagtok ang ika alas 11 kabuntagon. Be samtang doon na patay igong panahon, be. Nanabukod pangutana, ganahan mo?
Tubaganin so, mga tambok gotok. Mga tambok gotok tubaga. O pa na may muig intro nila. Tubaganin mga utana ha. Unsay tawag sa pari nga nag-uol. Igot. Mga tambok o gotok, let's go! Igot. Sir Alpante, unsay tawag sa pari nga nag-uol? Ayaw na huwat lang, mapubos ng oras, no? So ayaw nagtumag ninyo. Dili lagi mo pa iskwaton, di mo paludugasin. Di mo pagunahon. Kung pataka mong tubag. Ingnon ragon mo na ho, pataka! Aray! Diyan na ginatambukan, nag-utok, nag-una, nagtubag. Maximus Prime Palo, Pariside, pataka! 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 Napayos kami noto kape! Napayos kami noto kape! Tubag na mo! Jim Casinillo! O, dere mo yung gagaw no! Yung gagaw pariner! Yung gagaw pariner! Onsay tawag sa pare nga nag-uol! Igot! Wey! Ayaw may kong pariner! Gani yung mga like Africa! Unsay tawag, oy! Onza pa po mamunubag, kapiki tas oras, no? Mamunubag. Unsay tawag sa pare nga nag-uol? Sir Alpante. Unsa ni? Gigulan, pataka! Pagkatong matagbaw ni Usaw, way halad! Pataka! Pataka! Pare, nag-uol, ikos, way halad! Igot! Pataka! Ramon Nabarosa, tubag na lang munsang, tubag na lang. Samtang nag-ilis ka nag-dapper, tubag ni. Unsay tawag sa pare nga nag-uol? Tubag mga tambok utok. Masang buntag ko na ito ni paring Gigi Cubio. Wapoy pagdapig ni siya. Ila gadon mon. Tila gadon mon. Ano yung oras ay? Aton ugma na pud pohon. Sa doon na tayo magsugod, ugma pohon kay pamawi lang yun para sa bando. Kason si Uno na. Kason sila lagi. Ang saktong tubag! Depressed! Pare nga nag-all! Depressed! May lami! Huwag kami sa nag-uol. Mataka. Ang ba sayon-sayon diha? Pang bright rani sir, pang bright rani. Mga tambok ng utong, mga tubang. Ano yung panalay sa tunong malapot pohon? Sagan, pakikila sitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihunaon nga pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos.
Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini nyo boss nga lagad sa kahanginan, ang inyong amigo nga way paglupad. Ang inyong amigo nga di natantong bungoton, Najib Montiracobio, manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas, kana kundili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Nagkasalamat sa pagtubay! Adto na sila! Madong good morning Hilongos, soar high! Hilungos atong lungsod. Of your highness dedication, peace and peace of bless.